maraming nagsasabi na pwede ka namang mag-scroll ngayon sa, 'di ba, sa social media, Yes. ChatGPT, even ChatGPT, pwede ka magtanong. Yung iba po nilalagay yung lab result sa kung Di ba? anong, di ba may app daw, tapos Yes. i-analyze nila Di ba? kung anong sakit mo, anong kailangan mo. Oo, pero we have to be very careful. We have to be very careful with that dahil nga po ang tao ngayon, 'di ba, sabi mo nga nabanggit mo yung ChatGPT, 'di ba? So nakakalimutan nila na may doktor talagang dapat nagda-diagnose sa iyo. So dapat alam mo na fake news kaya ito. 'Di ba? Kaya nga compassionate care in a digital world, gusto naming ipaalam sa mga tao, kaming family physician po ay nagpakadalubhasa. Okay? Pwede kami maging researcher, educator, leader, community leader, social mobilizers po kami. Yan po ang katangian po ng isa pong family physician. Now, sumasabay kami sa agos ng mundo. Hindi namin po nakakalimutan na, uy, ito na, may ChatGPT na, may Dr. Google na. Okay, mga ganun tipo. Pero kailangan, wag natin kalimutan po, yung people or patient-centered. Yung pasyente pa rin ang kailangan mong tingnan. Magiging accessorias or tulong po itong mga digitalization, no? Na sinasabi po natin katulad ng sabi nga ni kanina, nagpo-post sa social media ng resulta. Oh, teleconsultation yan, Nina. No, ang tawag ay teleconsultation. For example, ikaw ay ang paborito mong doktor, si Dr. Kat Serrano po, ay nandito sa Asian Hospital. Pero yung paborito niyong pasyente nasa Surigao. Dok, nag-Surigao kami, nag-Siargao kami. Pero ganito po nararamdaman ko, nahirapan ako huminga. Paano ba to? Yung mga tipo, teleconsultation. But Yes. ang wala kasi sa online is the clinical eye that we have, no? Yun ang wala sa kanila. And alam namin na, teka lang, okay tayo mag-teleconsult, we use that. Maganda yon. Kasi at least, yung mga far-flung areas. Pero alam namin na kung kailan namin sasabihin sa patient na, you have to see a doctor. We need to see you. The simple na pakinggan yung likod, Dok, may ubo ako. Ang laki ng difference nun. So, yun yung kailangan, yun yung palagi naming sinasabi sa patients na it's very dangerous. It's good. Kasi at least maganda yung access, no? But it's very dangerous if you mess with it. And kasi ang dami kasing yung health-seeking behavior kasi din talaga ng mga kababayan natin, minsan doon kami hirap na hirap. Punta na Tsaka- lang kayo sa amin. Sa doktor. Yes. And ako, we take advantage po yung teleconsult. Kasi especially sa mga senior citizens Yes. po. Yung mga lolo at lola po natin na ayaw na nilang pumila sa ospital or sa Tama. clinic pagkahaba-haba. Mainit. Sobrang init po ngayon. Kaya maganda yung may schedule na. At least bago mo puntahan si doktora or si Naka-schedule doc. ka na. Oo, may nakita ka na niya muna, 'di ba? Para Oo. mas mabilis ka niyang Yes. ma-assess once I-forward you mo na see yung mga each test mo, other. mami. Tapos Oo. i-forward mo na, daddy. Yung mga Oo. test po. That's the Oo. difference of a family medicine specialist. Alam namin, pag sinend mo, may record kami. We know you. We know your family by heart. We know your family history. Maski mag-teleconsult tayo, alam natin na, ay, baka meron ka na mataas na naman ang cholesterol mo, mataas na naman ang sugar mo. Because we know you. That's the difference of us being family physicians. Pero paano po naiiba rin ito dun kasi 'di ba meron din na mga seniors po, may mga certain doctors na silang pinuputan, yung mga Mga adult nagse-specialize. Geriatric medicine Geriatric is also yes, Actually, is yung may geriatric care. Family med din yan. Si Doc, our previous guest with me, Dr. Cherry. Cherry Joseph. Geriatric Geriatric naman med. siya. Subspecialty siya, ma'am, ng Subspecialty family med. siya ng Oo. family medicine po. Yeah. Kasi nga po kung may pediatrician yung mga bata, may geriatrician yung mga seniors natin. Yes. And actually, recently nagpa-check yung tita ko. Sabi ko, Doc Cherry, baka pwede nyo namang teleconsult kasi masakit, di makalakad, di makabangon or something, ano? So, hindi makapunta sa clinic or hospital. And itong senior citizen po na to, na-diagnose ni Doc Cherry through teleconsult, Zoom. Meron daw shingles. Oh, shingles. Oo, uso O, pa na rin varicella ngayon. zoster. Opo. So ano ba yung kadalasan na nakikita ninyong mga problema ng ating mga kababayan pag lumalapit po sila sa inyo? The usual cardiovascular diseases, hypertension, diabetes, yung the usual common colds like that. But there are also familial diseases. Ano ba yung familial diseases? Yung namamana. Oh. So, more on prevention. We actually focus more on prevention bago pa yan.
mangyari sa pasyente, we expect na we have to modify the lifestyle, we have to monitor the laboratory. Ganun po yun. And holistically, family din. Tsaka, how will you approach, Doc Kat, no? Itong mga nalalaganap ng mga sakit ngayon, ang daming sakit na lumalabas ngayon, doon po sa pamilya, lalo na yung hawaan. So you really have to educate them. Because kami, patient-centered, family-focused, community-oriented. Hindi pwedeng yung pasyente lang ang kakausapin mo. The caregivers, you also have to educate them. Kailangan sabihin nila, baka mahawa ka, isolate muna natin. So kailangan alam ng pasyente, i-empower din natin sila kung anong meron sila. Para at least, sa bahay pa lang, nape-prevent na natin yung pag-spread ng mga sakit. And speaking of spreading, infectious. Ayan ang specialty ni Dr. Ray Salidel Jr., di ba? Ano ba yung mga uso po ngayon na binabantayan natin? Well, syempre alam naman po natin is yung mga sakit sa tag-araw na ito papasok ang sakit sa tag-ulan. Tag-araw, may programa ang DOH dyan. Siyempre, mga skin diseases, yung mga ganyang bulutong, di ba? May mga hadhad po tayo, na mga laging galing beach or the resort, di ba? Meron po tayong mga sakmal ng aso, rabies, di ba? Meron po tayong stroke, okay? Meron po tayong mga pasintabi po sa kumakain, gastroenteritis, sira ng tiyan, di ba? Ito yung mga sakit sa tag-araw. Pag-uusapan na naman natin, sakit na tag-ulan, pa June, di ba? Yung dengue, andyan ang papasok, ang baha, yung leptospirosis. So marami tayong mga pag-uusapan din po. Not to mention, syempre, yung binabantay sa buong mundo ngayon, syempre, yung Ebola virus, Yun na, yung Ebola? mga hantavirus na yan. Hanta? Meron pang, may first case of rat hepatitis B sa Hong Kong na naitala. So, yan yung mga babantayan natin. So, dapat maging particular ang pantalan at port natin, ang airport, no, para po malaman natin, baka mamaya pumasok sa ating pong territory, no? Dapat yung boundary natin, babantayan po natin. So, para po maiwasan po natin, though, alam natin, andito pa rin po ang COVID. Hindi pa rin po nawawala po yun. Medyo nakalimutan na nga no? Gusto na mag-move on. Nag-move on na Parang flu na lang siya ngayon Oo, Hindi di ba? mo Yung mga ganun tipo. Speaking of flu, nag-flu shot ka na ba, Christian? Di- May bagong flu shot po ngayon, di ba, Yes, ma'am? lumabas na siya. Ngayon na lumabas lalabas na. na Bagong kasi mga strain. bagong Ano yung po. trivalent, may quadrivalent? Oh, Tama ba? tatlong variants, apat Opo. na variants po. May Yung- mga ganun. Ganun Yung lang, sa more flu. coverage lang siya. More coverage. Ang Mas marami, Pero ngayon apat. kasi daw, ang sabi ng WHO ay parang nag-shift na sila sa trivalent now Yes. rather than a quadrivalent. Okay? Di ba nag-mutate kasi ang lahat ng virus nag-mutate. Paiba-iba yan. So, pwede yung binigay sa yung bakuna last year, hindi na maging epekto ngayong Ayun, year na to. Kaya oo, kinakailangan hindi na. magpa-flu Kaya siya shot ka ulit ng So, panibagong sinasabi niyo po, Doc, na nandito po rin yung COVID. So, yung mga bakuna na tinurok Flu, sa for atin example. before, effective pa po ba siya? Well, For a long- sana nga po 6 years epektibo ago. pa rin. Sana po epektibo pa rin. No? Dito rin papasok po if ever sakaling magkaroon ng clusters or outbreak, if ever na naman, no, baka there's a need for us to have a booster shot. Hindi pa natin alam But the kung recommendation, i-recommend yan ng every WHO. So, yun po ang natin, every year dapat WHO. ang Ang flu, COVID. ang flu vaccine. ang flu, yeah. ang yung flu. Ang flu vaccine is every year. Yes. So yung okay, so recently kasi nagpa-flu shot kaming pamilya, yung anak ko, ako nasama na rin ako. Binigay sa akin yung trivalent flu shot Oo, daw kasi yun daw trivalent yung po. bago. Oo. Tapos may narinig ako, may quadri no? Anong itong binigay sa akin na try? Bakit try Pareho lang? din naman, The nadagdagan more lang ng the isang strain. better, di ba? Pareho lang, pero nadagdagan Pareho ng isang lang. strain. Yung quadri is 4, quadri Yes. 4. Yung isa trivalent 3. Pero sabi niyo mas nire-recommend ngayon yung try. Oo, Bakit? parang Dahil? kasi nakita nila yung pagbabago ng virus sa buong hemisphere. We still base our Parang pareho din naman management dun sa evidence-based medicine Opo, opo. and yung talagang recommendation ng WHO. We Ayan. wait for that every year. For Ayun. flu. For flu. Kasi nakita po natin na pabago-bago na yung panahon. O, Correct. feeling nga natin tag-ulan na Dahil Diba? ulan ng ulan Hindi Pero mo ba? minsan, Miss Ninya, umuulan, pero ang init. Oo, Diba? totoo Mga yun. Nakakasakit Talaga ba? ang climate change. Iba Pag talaga. ganun po, pa iba-iba ng panahon. Oo, Na- kaya po ang mga nagkakasakit. virus din po ay iba-iba na rin. Oo, merong mga emerging. Nagkakaroon pa ng Diseases. emerging
infectious diseases. Opo. Nako, so ano pong advice ninyo sa aming lahat ngayong may maraming, nako, kaliwat kanan, may emerging at kung ano-ano pa. How do we protect ourselves now? What's your, siguro, best piece of advice? Let's start with Dr. Kath. The usual, we protect ourselves, wag may sakit, magpagamot. Wag natin masyado mag-rely din online. Always seek your doctor's advice. And we, as your family physicians, we are always here. Hanggang sa bundok, the doctors of the barriers are family physicians also. So, punta lang po kayo sa amin and then always protect yourself. Pag may nararamdaman, kailangan be vigilant about ourselves. Let's take care of ourselves, no? Yun lang naman yun, hydrate well. And then alam na natin yung changing of times. Let's expect na magkakaroon tayo ng mga bagong mga sakit. And let's empower ourselves also. Ayan, and kay Dr. Ray. Yes. Opo, ang pangarap po ng aming pong mother, Mami Josie La Peña, at sa aming bagong presidenteng si Dr. Limuel Abrojena, magkaroon sana po ng isang family doctor bawat pamilyang Pilipino. Para po sila po kami po magna-navigate, kami mag-aalaga po sa inyo, kami mag-guide po sa inyo. An ounce of prevention is better than a pound of cure. It's an old cliche pero malaki po ang nararating po ng preventive medicine, preventive health. Kaya po dapat wag na po yung pagwawalang bahala po yung mga nararamdaman po ninyo. Pagka napansin nyo pong kakaiba ito sa dati mong nararamdaman, magpa-check up na po. Wag na po nating hayaan pang lumala. Wag na po nating hayaan po yung pong 100 piso ay kinakailangan mong gumugol ng 1,000 piso kasi iba na po yun, mas mahal na po yun. Kaya po, ingatan po natin ang ating kalusugan. Okay, nako. Maraming salamat po. Napakagandang paalala mula sa ating mga family physicians. Sabi nga, hindi pa rin napapalitan talaga no, yung human to human. O yung connection po, yung tunay na kalinga, pakikinig, no? At pusong Pilipino na ibinibigay ng ating mga family physicians. So muli, Happy World Family Doctors Day. Thank you po. Thank you very much.